Hello mga manay at welcome ulit sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo ako dahil magluluto na naman ako ng bopis. So isa to sa masarap na pagkain pero hindi ganun kadali gawin at lutuin. Kaya naman ituturo ko sa inyo yung aking version. So dito nga pala ay napabili ako ng laman loob ng baboy. Ito yung lapay. Tapos may kasamang puso yan at yung baga. So kailangan natin tong linisan na maigi. Tatanggalin natin yung mga dugo-dugo na yan at yung pinaka parang tawag doon yung host niya sa gitna or hingahan. So pagkatapos natin yun malinisan, lamasin natin yun dapat sa asin, tas suka para matanggal yung lansa at yung kanyang amoy at dulas. So dito kinat ko na nga yung pinaka parang nakita nyo kanina na mahaba. So kailangan natin tanggalin yun. Hindi ko po yun sinasama dahil nga isa yun sa nagbibigay ng lansa sa ating bopis. At pagkatapos nga natin mahugasan ng maigi, atin itong ilalagay sa isang kaldero o kawali kung saan tayo magpapakulo. Bali ito ay titimplahan natin ng mga pampalasa upang makatulong yun para matanggal yung kanyang lansa. Lalagyan natin ng luya, sibuyas, laurel, paminta, at asin. Then, saka natin to lalagyan ng maraming tubig. Hindi lahat ay kumakain nito dahil ngayong iba ay nalalansahan. Pangalawa, yung iba naman ay kumakain pero pili lang nila yung nagluluto neto na talaga mapapakain sila. At habang pinapakuluan nga natin yung ating laman loob ng baboy, atin nang ayusin o babalatan at hihiwain yung mga kailangan nating sangkap. Bali dito ang kailangan ko lang ay labanos. So meron din tayo ritong carrots, sibuyas at bell pepper. Sasamahan din natin yan mamaya ng luya. So ang paghihiwa naman nito, kung meron kayong food processor, kung gusto niyo talagang pinong-pino, pwedeng-pwede naman. Nasa inyo naman kung gaano kalaki, gaano kadipis, or kaliliit yung slice ninyo ng mga gulay. So dito nga, i-slice ko siya ng into cubes na small size talaga. Sin talagang maliliit. Dahil gano'n naman talaga nakikita natin ng mga binibenta o pagluluto ng bopis. Alam niyo po ba mga manay, isa ako sa talagang maselan din kapag kakain ng bopis. As in, piling-pili ko rin talaga kapag mapapakain mo ko ng bopis. Kasi nga, yung iba, malansa pag nagluluto nito. Talagang, alam mo yung amoy at dikit talaga sa dila mo yung lansa. Kaya kailangan talaga, mula sa paghuhugas pa lang at pagluluto nito, kailangan ma-sure mo na malinis na malinis. Pagkatapos ko nga pong ma-slice yung ating carrots, sinundan ko na ng paghihiwa rin ng sibuyas na puti. Pwede rin naman kayong gumamit ng sibuyas na pula. At kailangan hindi rin mawawala yung ating bell pepper. So nakakatulong din to para mas malinam na malasa yung ating lulutuin mamaya. Then kumukulo na yung ating laman loob, no? So kailangan na natin tong hanguin dito sa ating pinagpapakuluan. Bali dito, hahanguin ko na siya isa-isa at kailangan kung may kasama kayong anak na magluluto kasama nito, doble ingat lamang po dahil mainit yung tubig na pinagpakuluan. At dito nga, pagkatapos natin yan mapakuluan, ay huhugasan ko po ito. So yes, tama po yung inyong narinig. Huhugasan ko siya kasi para matanggal talaga yung kanyang anggo. Disclaimer lamang po sa iba po talaga direkta na lang hinihiwa pero sa akin, huhugasan ko pa yan para talagang malinis na malinis. So kung may kita ninyo, wala na yung pinaka parang host niya. Di ba pag bibili kayo ng laman loob o yung tawag dito, yung baga, di ba may pinakaho sa gitna? Tanggalin niyo po yun kasi malansa yun mga manay. Then pagkatapos natin yan mahugasan o maanlawan, ay pwede na natin tong set aside para hiwain natin yan mamaya kapag malamig na. Then sundan naman natin ang paghuhugas din ng mga gulay na ating nahiwa kanina. Bali kasi mga manay, ang naging senaryo nito, napunta kami sa Novaliches Market. Doon kasi kami bumibili ng gulay. Saktong-sakto noon, marami kami nakita na bagong katay na baboy at sariwang-sariwa talaga yung mga laman loob. Kaya sabi ko, tara magbopis tayo. So pagkatapos ko mahugasan yung mga gulay, ayan, sasalain natin to. Then itabi muna natin para naman makapaghiwa tayo ng luya. Ang dami kong daldal, no? So sa luya, importanteng meron po talaga to sa pagsasangkot siya kasi nakakatanggal po ito ng lansa sa ating bopis. So dahil malaki tong aking luya na gagamitin, ganito lamang po karami yung aking hihiwain ng maliliit. So bali ang sukat ng mga kailangan natin dito is 2 to 3 tablespoon ng luya mga manay. So pinuhin nyo ng maigi or kung meron kayong tanglad ay samahan nyo na rin. Then next natin ay yung paghihiwa ng maninipis ng ating laman loob, ng ating puso, yan yung puso ng baboy at yung lapay. So mas mainam na pinong-pino para po kapit na kapit din po yung mga pampalasa na ilalagay natin para matanggal yung kanyang lansa. Then dahil okay na yung ating mga kailangan, pwede na tayo magpainit ng ating kawali. Saka natin gisahan ng ating luya. Inuuna ko yung luya para talagang lumabas yung kanyang aroma at talagang kumapit dun sa ating karne o laman loob ng baboy.
Then, saka natin to susundan ng bawang. Maraming bawang. So, mag-isa po talaga ako kapag ganito yung niluluto ko. Mas more on talaga na talagang ginigisa ko ng maigi para hindi po siya malangsa. So, sangkutsahin natin yan ng maigi. Then, saka natin ilalagay yung pinakamaraming sibuyas. Again, pwede kayong gumamit ng puti o pulang sibuyas, mga manay, ha. So, sasangkutsahin lang natin ng maigi hanggang sa transparent yung kanyang kulay. Saka natin ilalagay yung ating karne. So, yan, kapag naamoy nyo na yung aroma ng ating sibuyas, bawang, luya, pwede na natin itong ilagay yung ating na-slice na laman loob. So, bali dito marami din kayong magagawa nito at marami din makakain. Lalo kung meron kayong karinderya at naghahanap kayo ng timpla na hindi malansa. So, disclaimer lamang po sa mga nanonood, mamaya mabash na naman ako. So, haluin lang natin to. Ayan. So, mahalo talaga ako kapag nagluluto ako nito. Pero alam ko naman na maraming nanonood sa inyo na sanay na magluto ng ganitong bopis. So, sinasangkutsa ko talaga ng maigi kasi para, alam mo yon, yung lansa niya natatanggal. Then, titimplahan natin to mamaya. So, ang ginagawa ko muna ay kailangan natin yan isang kutsa para natutuyo yung kanyang liquid dun sa ating pagigisa. Titimplahan natin yan ng paminta, maraming paminta. Then, lalagyan natin ng patis para sa ating pampalasa. So, lalabas naman po yan sa aking screen, yung mga kumpletong sangkap na nilalagay ko rito para pwede nyo pong gayahin at ilista. Then, saka ulit natin to hahaluin. So, yung apoy ay hinihinaan ko para po hindi rin siya mabigla ng pagkakaluto dahil ang kailangan natin is talagang kumapit yung mga pampalasa na ating nilagay. Then dito, pagkatapos natin masangkot siya, ating tatakpan at hayaan natin ng 10 minutes. Then after 10 minutes, balikan natin. Yan po ay kusang magtutubig. So dito kung mapapansin nyo sa aking pagluluto, hindi po ako maglalagay ng tubig. Kasi unang-una yung ating laman loob ay hindi naman na ganun katigas dahil ito po ay naluto na mula dun sa ating pagpapakulo kanina. So hahaluin ulit natin to at kailangan po talaga na i-check ninyo maya't maya. Hahaluin ninyo para maiwasan po na masunog yung kanyang pinakailalim. Then para sa akin pampalasa, naglagay po ako ng ginisa mix. Optional po yon. Then oyster sauce. Again, sa mga pampalasa na nilalagay ko, kayo po yung masusunod. Kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla na nais. Kaya naman kung ano yung gusto nyong timpla, ay pwedeng-pwede naman. Lalo na kung ano yung nakasanayan ninyong mga ginagamit na pampalasa sa inyong kusina. Then pagkatapos kumahalo, takpan ulit natin. Then after 5 minutes, i-check ulit natin. So kung mapapansin nyo, palagisa talaga tayo at kung titingnan ninyo rin, hindi rin siya ganun kadali lutuin. At maglalagay tayo ng isang maliit na lata ng liver spread. So hindi lahat naglalagay nito pero ako naglalagay kasi iba yung atake niya or nagbibigay siya talaga ng ninamnam dun sa ating bopis. So itry nyo rin po, marami din ako mga followers na nakatikim na neto kasi meron na akong video neto mga manay. Siguro mga 4 years ago na yung nakalipas. Kaya naman inulit ko lang para naman matry din po ng mga bagong manonood. Then ilalagay na natin yung ating mga gulay na hinugasan kanina. Yung ating labanos, carrots, at bell peppers. So pinagsabay-sabay ko na po yan kasi hindi naman siya ganun kadali or katagal maluto dahil yan po ay maliliit na yung hiwa. So hindi na tayo magtatagal pa dyan ng pagluluto sa ating mga gulay. Kaya nilalagay ko siya sa bandang huli ng pagluluto. Then hahaluin ulit natin ng maigi. Matagal din po itong masira mga manay kasi lulutuin natin yan mamaya sa suka. Naglagay din ako ng 3 pirasong daon ng laurel at yung ating pampakulay, nagbabad ako ng aswete, 1 kutsarang aswete, tapos tinunaw ko or binabaran ko ng 1/3 cup ng mainit na tubig. Then ito yung magbibigay ng kulay para naman mabuhay yung ating bopis. Kasi kapag hindi mo siya nilagyan ng aswete, parang hindi siya nakakatakam. Pero kung ayaw nyo namang lagyan, ay pwedeng-pwede rin naman kung ayaw ninyo na may konting kulay. Then, saka ulit natin yan hahaluin. So, patutuyutin natin to. Ayoko po sa bopis ng masabaw. Ewan ko kung ako lang yun, pero mas gusto ko talaga siya na tuyot. At pinakalas natin is maglalagay tayo ng suka. So, sa suka, ang sukat nito is 1/2 cup. Huwag nyo pong hahaluin kapag nilagay nyo na ha. Hayaan nyo po yan ng 5 minutes, then takpan. Then after 5 minutes, saka nyo po yan hahaluin. So kaya po natin hindi kailangan haluin para po maluto at hindi maging hilaw yung suka. Kasi mapapansin nyo yun kapag kumakain kayo kahit sa paksiw, yung masasamid kayo kasi hilaw pa yung suka na nilagay natin. So kailangan lutuin ng maigi bago natin yan haluin.
At kailangan hinaan nyo rin po yung apoy para maiwasan na masunog yung ilalim. At haluin na natin ng maigi ulit. So ayan mga manay, ganun lang kadali, or hindi ko alam kung nadalian kayo dun sa version ko ng Bopis, pero para sa akin yung pagluluto nito, I'm sure na mapapakain talaga kayo. At yung panghuli natin, maglalagay tayo ng ito yung siling berde, 4 na piraso, tapos yung labuyo. Optional po yung labuyo, lalo na sa mga gusto na may palo ng anghang, pero para sa akin ang Bopis masarap po kapag maanghang. Then pagkatapos natin mailagay yung pinakalas na yon, pwedeng-pwede na natin tong iserve. At ito na po yung aking Bopis. So dito pinapako siya ng ganito para kapag gusto namin kainin ay i-reheat lang namin. So ayun lang mga manay, sana nakatulong po sa inyo yung aking recipe ng pagluluto ng Bopis.